Ang lahat po ay magsiluhod bilang paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa bawat kaganapan, kapag napaunawa niya, maliliwanagan ka at mabibigyan sigla. Kaya't kung patuloy na siyang hahanapin at dadamhin, ano nga bang krus sa inyong buhay na di niyo makakayanan? Ang may pandinig ay nakarinig. Kanya-kanyang krus sa buhay ang pinadadala at kayang dalhin ang ibibigay sa iyo. Kaya nga hindi naman lahat ng tao ay pinaglingkod ng Ama. Hindi lahat ay binigyang karapatan na maglingkod na naaayon sa ganitong gawain, sapagkat ang wika nga niya, sinukat na muna kita, tinimbang ko pa anak, ang bawat papapasan ko at pinapasan mo. Ngunit nang dahil ako nga mismo ang siyang kapiling at kasama mo, anong patutuong akong naghandog sa iyo kung walang dadalhin ka na makagagaan para sa kapwa mo? Kaya't anuman ang pinapasan ko sa iyo para sa kagaanan ng kapwa-tao, akong kapiling at kasama mong nagpapagaan ng daladala mo. Kaya't kung kayo'y binigyan ng bahagi ng Ama na gawin ninyo ang pasaninang sa kapwa nyo, tulad ng sinasabi niya, ang bawat pasanin yung krus na binigay niya, tinimbang niya na muna ito. At halimbawa, ang kaya mo lang dalhin, wika nga niya, ay 4 na katao lamang. Yun lang ang padadala sa iyo. 5 timba lamang na mababalik-balikan mo, yun lang ang papahakot niya. 1 drum lamang ang pupunuin mo, yaon lamang ang papupuno niya. Subalit kapag alam niya, kaya mong magpuno ng 10 drum at kaya mong magdala ng 100 timba, alam niya kung gaano ang lakas at tibay na ibibigay niya para mabalik-balikan mo yaong mga binubuhat mo. Gayon nga ang Ama. Bakit gayon ang tinuran? Sapagkat sino man ang nagpasan, hindi naman niya
maaring hindi ibaba ang pinapasan niya. Kung malayo ang lakbayin niya, magpapahinga muna siya. At muli papasanin ito, hambing sa krus na dala-dala. Yaon nga ang Ama, binibigyan ka ng kapahingahan. Sinisidlan ka niya ng katatagan, ng tapang at kalakasan. Subalit, kaya lamang hindi ito nakakamta ng mga anak niya kapag malayo ang damdamin nila sa kanya. Kapag hindi iniisip kung sino siya at ano siya sa buhay nila. Subalit, lahat ng pinapasan sa iyo ng Ama, alam niyang ito'y iyong makakaya dahil siya mismo ang iyong kasama at ang wika nga niya, buhat-buhat kita anak ko. Kapag kung ganang ikaw mahihirapan ka, masasakit at masasaktan ka, ngunit alalahanin mo akong nagpahiram ng buhay mo at may wakas at hanggana na batid ko. Kaya hindi ko pahihintulutang magwakas ito na puro sakit at dusa ang tatamasahin mo. Sapagkat ibinigay ko ito sa iyo, hindi para ikay parusahan ko at igupo ko, kundi upang ikay patatagin ko at lalo pang lumawak ang unawa mo. Na sa bawat tinatahak mo, alalahanin mo'y ako, wag lamang ikaw, sapagkat nag-iisa ka, hindi mo kaya. Ngunit sa tuwin ay alalahanin mo'y kasama mo ako, kalakang hindi madadalat, may sasadyad. Sa bawat saglit, ako ay ako nga sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Ang mga ginagamit ng Espiritu kapag nangusap sila, hambing sa pagwiwika ng Kristo. Wasakin nyo ang templong yan at sa ikatlong araw ay bubuin ko. Kaya't nagalit ang mga tao. Sino kaya kang sa loob ng 3 araw ay mabubuo mo yan, samantalang ilang taong pinagawa yan? Ngunit ang di nila batid, ano man ang gawing wasak ng tao sa kanya sa ikatlong araw ay mabubuo siya. Sapagkat buong-buo ang paghahari ng Ama sa kanyang katauhan bilang Jesucristo. Kaya naman, ang wika rin ng Ama kay Moises, sabihin mo, ako'y si ako nga. Kapag tinanong nila, sino ang nag-utos sa iyo? Sabihin mo, ako'y si ako nga. Hindi mawawaan ngayon ng tao yung sinasabing ako'y si ako nga. Sapagkat sino ka, ikaw si Moises? Ganyan din si Constancia. Kapag sinasabing pasubali ko lahat ay batid ko. Nakikita ko't nasusuri ko kayo. Aba, sino siya't alam niya lahat? Diyos ba siya? Yaon ang pawang katotohanan. Subalit hindi nila nasuri ang ako'y wala pang nagawa sa inyo. Kapag nagsasalita siya bilang tao, winiwi ka niyang maliwanag, sinasambit niya sa harapan, wala pa akong nagawa sa inyo. Ako'y walang karunungan at kaalaman. Wala akong kapangyarihan. Wala akong magagawa. Subalit ang taong alibugha, ang taong di makabatid ng tama. Kala ko bang alam mo lahat yan? Kala ko bang alam mo lahat? Mga mahal, sino nga ang taong magsasabing alam niya lahat ang nangyayari? Ang panghinaharap, ang pangkasalukuyan at ang lumipas. Wala, maliban ang Espiritu. At sa palagay naman kaya ninyo, may maglilingkod kung hindi nga sa Espiritu. Sa makatwid, habang nangungusap ang Espiritong hindi nakikita, at binubuka ang bibig ng ginagamit at nangungusap ang taong ginagamit, nangungusap nga saya ng hindi ganang kanya. So, balit ang may pandinig ay nakaririnig. Ang may matay nagliliwanag, ang may pandamay nakadarama. Yaw ng patuto, kilala mong Ama, kilala mong Anak, at sumasayo ang paghahari niya. O mga minamahal ko, sino nga bang tao ang nasa mabuti at kababaang loob ay taglay, napapatol at hahatol, makikipagtalo at makikipag-away? Yaon ang patotoo. Ang nasa kabutihan, nung kang hamakin ka't pagtawanan, putyain ka at hatulan, nandun ka pa rin sa kababaan at
mahinahon na magtuturan. Ngunit di ka sumisigaw at di ka sisigaw, sapagkat alam mo, hindi ito nararapat kanino man. Kaya't dyan nakikita ang taong nasa matuwid at ang taong nasa banal na gawa ng Ama. Naroroon ang kahinahunan, naroroon ang pagtitimpi, hindi bulusok na tulad ng taong ugali. Kaya kapag nasa bulusok at hindi nakapagtimpi, patotoong pagkatao ito. At kapag ang tao'y sinita, pagkatao sinisita, kaya nagtatalo't naglalaban-laban sila. Ngunit kapag ang sinita ay espiritu at naka-espiritu at ang nanitay pagkatao, nandoon pa rin ang kahinahunan at pagtitimpi. Yaon ang patotoo. Kaya't ang Kristo'y tinuligsa, ang Kristo'y hinamak, ang Kristo'y kinutya. Hindi nagwika, ni gaputok na salita, kundi buntong hininga at mahinahon na pagluluwal sa bawat kausap at kaharap. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Ang tao'y nakapagbabahagi ng kwento ng buhay niya. At hindi maaring ikwento yung hindi pa naganap sa kanya. Kaya naman kung may nagaganap sa buhay niyong pagpapatibay at pagpapatatag lamang, magalak at magpuri kayo. Yaon na nga ang kapag napagtagumpayan nyo at nahulagpusan nyo, tatak ng Ama ang tinaglay nyo. Espiritu niya ang sumainyo. Subalit kung nagbilang tao kayo at hinamon kayo ng kapwa nyo at naging hamon din sa inyo ito at nagalit kayo, pagkatao ang umiral sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, paano mo masusukat ang kapangyarihan ng Ama, hindi mo naman siya nakikita? Paano mo matitimbang ang taglay niya, hindi mo naman siya makita? Ngunit ikaw di mo man siya nakikita, masusukat kanya at matitimbang anak niya. Sapagkat siya'y noon pa man at ngayon magpakailanman ay noon at ngayon at kailanman. Kaya walang pagbabago. Ngunit ikaw, tao ka lamang sa mundo. Paano mo masasabing gagawin mo ito? Kaya't kapag hinahamon ka at sinusubukan ka, ngumiti ka lamang sa kapwa mo. Sapagkat batid mo na kung anong mangyayari sa taong palalo. At nang dahil Ama ay kasama mo, yaw ng patutong, hindi ka magagalit, di ka nagdaramdam, sapagkat puso mo'y inaalok. Yaon nga ang taga-aliw niya ay ikaw at ang Espiritong sumasayo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Paano mo naramdaman ang Ama? At paano sumasayo ang Ama? Kung ang katwiran niya at ang banal na aklat niya, hindi mo mawawaan ng mga kataga. Ang wika nga, anong lilinisin ng taong walang dumi sa kalooban? Paano maghuhugas ang isang taong walang dumi? Kailangan maghugas ka kung ikay may ruwi. At kailangan magnilay ka kung ikay napuputikan. Maghugas ka muna. Subalit, anong lilinisin mo sa hindi naman nagdaramdam sa'yo? Paano mo sasabihin magbago ka, hindi naman siya dapat magbago? At paano mo sasabihin linisin mo puso mo, hindi naman siya narurumihan? Ikaw ang magbuhay ng pusong malinis at ikaw ang maghugas dahil marumi ka. Sapagkat kung marumi ka, iniisip mo'y masama sa kapwa mo at nasasaktan ka at kung ano-ano sinasabi mo, ikaw ang dapat maglinis. Subalit yung taong hindi nagagalit sa'yo, ano man ang sabihin mo, wala siyang dapat linisin. At siya ng pawang katotohanan. Anong lilinisin ng kapwa mo na hindi nagagalit kahit kanino? At paano naman ang patutong hindi nga siya nagagalit? Iyaon na nga, ano man ang sambitin mo'y nakatawa pa rin at nakakapaghinahon. Ngunit ikaw na naroon sa puso mo'y galit, kitang-kita at batid na batid, damang-dama ng nangungusap na hindi mo nakikita kahit taong iyong kaharap, kakibat at kasama. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyo ang paghahari at ang bawat araw maging marapat kanino man. Ng Ama at Anak ay taglay ay Espiritu Santo. Pagharian kayo, mga mahal ko. Kaya't ang nagsasabing nasa Diyos Espiritu,
ngunit di matarok maabot ang wika ko, sinungaling na tao. Sapagkat kung naabot at natarok niya, nararamdaman niya kung papaano nagmahal ako. At hindi mo magagawang lapastanganin ang kapwa mo tao. Bagamat ikaw ay nahirapan at nasaktan, batid mong may kagaanan at kalwalhatian, sapagkat ikaw ay Ama, ang kasama't kapiling bawat araw. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kung walang ginamit at nagpagamit, walang umusad na taon ang naging bilang. Kung tatalunin naman ng tao ang espiritu, paano nakikilaban ang espiritong di makikita? Sa makatwid, magagawa niyong gawin sabihin ang lahat sa kapwa niyo tao, ngunit pagkatapos ng sinabi niyo, kung hindi niyo na ito aminin, may nakarinig man din. Yaon ang wika ng Ama na sa tuwin ay habilin. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't mapapatotohanan, ang walang dalahin sa damdamin, magaan ang kalooban, payapat na papatag. Yaon ang patotoo na ang Espiritu ng Ama at Diyos na totoo ay kapiling at kasama mo. Ngunit kapag di ka mapalagay, di ka mapatag, at alingasgas ka, hindi ka makatulog, nagagalit ka, nagdaramdam ka, nag-iisip ka, nag-aalala ka, natatakot ka, hindi iyan sa Ama. Kaya nga't ang wika, patotohanan ninyo na kumikilala tapat kayo. Alisin nyo ang takot, kundi ang kamtin nyo, ang tapang na manalig kayo, may gagawin ang Ama at may gagawin sa tuwin na siya. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Si Abraham, pinangakuan na pagpapalain. Subalit, kung saan dako siyang lupain ay naroon, nagtagtuyo. Kaya't kailangan lumipat muna ng bayan upang may mapanginain ng kanyang mga hayop at nawala ng tubig, walang malagok. Yan ba ang Amang nangangako? Sinabi, hindi pa babayaan, pagpapalain. Bakit niloob mo nang magtuyot? Ano ngayon ang masasabi mo? Kung yaon ang gusto niya munang mangyari sa iyo. At pagkatapos ng makita ang katapatan mo, na iba't nagbago. Sapagkat kung pagdaka karaka-rakay pakikita niya na yaon, paano niya nakitang ikaw anak sa kabila ng pinagdaanan mo, di ka nagbago ng pag-iisip? Ako pa rin ay ako'y sinundan at tinutuo mo. Sapagkat totoo katapat sa akin, nagtitiwala at nananalig. O tao, kaya huwag kayong pasusubok sa mga nararamdaman nyo. At ni mga hindi ninyo nakikita ang mga kalaban nyo. Kaya't huwag kayong tumuligsa sa hindi nyo nakikita, sapagkat di nyo batid kung ano ang bukas nyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya nga't itong silot, kailangan mag-aklas. At ang wika, umalis na kayo riyan, bago ako magpababa ng asupri. Subalit anong wika? Malayo po ang lugar na yaon. Maaari po bang mas malapit ang ibigay mo? O sulong! Sabihin mo sa asawa mo, huwag siyang tatalikod, huwag siyang babaling, huwag siyang lilingon, sapagkat siya'y magiging haliging asin. Nang dahil hindi tao ang nangusap, at tao naman ang hindi nakinig, pinatupad ang nararapat. Tao, kung magkamisan at may nagaganap sa inyo, yaon ang patutong dapat magnilay at magbulay kayo. Hindi lahat ng natutupad at nagaganap sa inyo ay dahil sa kasalanan ng kapwa nyo. Kung magkamisan, kasalanan nyo na rin ito. Kaya't huwag nyong iparatang sa kapwa nyo kung may paghihirap na dinaranas kayo. O dili kaya na may huwag nyong sisihin ng panloloko ng kapwa nyo, sapagkat kung kilala nyo ang Ama, mababatid nyo kung ano at bakit ginawa niya ito. Sapagkat kung walang manloloko,
paano makikita ang taong totoo? At paano naman mapaparusahan kung walang nanloloko? Kaya't kung hindi ka naloko at ikaw ang niloko, manalig ka, makatitighaw. Dahil kung kilala mo ang Ama, may gagawing mabuti sa iyo. Yaon ang totoong nagtitiwala sa Ama. Yaon ang totoong nananampalataya. Yaon ang totoong kilala siya. So, balit kung papaano'y nasa pagkatao at pagkatao mong pananambit, paano mo tinuran, ako'y ako, ang kilala mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Kapag nangusap ako ng diretsuhan at matinis, ang pinararatangan nila'y babaeng lampang walang kabatiran. Katapang eka niya't galit na naman. O tao, nasusuri ninyo ang di nyo nakikita at babaeng minamasdan nyo. Bakit ang sarili nyo di nyo masuri? Suriin nyo muna ang sarili nyo, baka kayo ang galit. Suriin nyo muna ang isip nyo, baka kayo ang may laman sa isip. Ngunit ang salita ko'y matwid at marapat, at inyong pagnilayan kung ito'y natutupad. O taong aking mga minamahal, magbulay kayo at magnilay. Kung minsan ang tao'y mapagparatang mapagbintang, gaway naman pala niya yan. O tao, kakatotohanan at pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Mula sa Roma. Lubos siyang nananalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Diba mapagmahal itong Ama? Hindi nga ba't bugtong ang anak na tawag niya? Ano't bakit pinahintulutang maganap yaon? O tao, sa'yo bagang pagkilala sa pag-ama, pagkilala mong tuwiran sa may ganito ang naganap sa'yo? Sa palagay mo'y pinabayaan ka niya? Sa palagay mo'y iniwan ka niya? Sa palagay mo'y pinasakitan ka? Huwag, baguhin mo isip mo. Sapagkat na kanyang mga nakatuwirang nakakatanggap at nadarama siyang matwid na siya'y hinahanap. Mga mahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, huwag niyong isipin na nagpabaya ang Ama kung bakit may sakit kayo. Huwag niyong isipin na sinubukan niya kayo sapagkat siya hindi nanunubok, kundi pinapahintulot niyang kayo'y subukin ni Satanas. Huwag niyong isipin na kayo'y hindi mahal, kaya kayo nagkaganyan. Kundi bagkos, lagi niyong tatandaan, mahal na mahal kayo, nililingap kayo, pinatatapang kayo, pinalalaban kayo, hamon ito sa inyo, pakilala nyo, tapat kayo sa Kanya. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Ganang pagkataong Konstansyang pangalan, wiwikain baga niyang katotohanan ng tinuturan ko. Paano niya nasambit na katotohanan ito? Samantalang siya'y taong tulad ninyo. Ngunit di pa baga maliwanag sa inyo? Nangungusap ang Espiritu sa ganang hindi nyo batid at nakikita. Ngunit kanino'y tululuwal at bananahan
sa isang hayop bagang hindi makapagbigkas ng katagat salita? O tao, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama. Walang nauna na di mahuhuli, at walang nahuli na di mauna. Ang masakit sa inyo'y huwag gawin sa kapwa nyo, upang huwag sumapit sa buhay nyo ang di nyo gusto. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kung lahat nga ng ginawa ng tao, na wika nga'y nag-aral at nagpakadalubhasa, ay lahat naging mabutit, naging matuwid, di sana'y hindi nagkaganyan ang batang ito. Subalit, anuman ang pagkakamali ng tao, may tatama at may tutuwid ng Ama. At ang maniniwala at tapat na pagtitiwalaan, may hiwagang kakamtan. Tao, sa dakong ito'y pinasisilay ko lamang sa inyo at pinababatid na tuwiran. Huwag niyong sabihin anong pinag-aralan. Kung magkamisan sa mga pinag-aralan, doon nalalabis at umaabuso na nagiging sutil ang tao. Kung naging mangmanga lamang, walang nagparatang sa isang Jesucristo. Ngunit nang dahil sa talinong sinusunod ay Moises, nasambit ang di nararapat, tumuligsa sa di dapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. O aking Ama at Ama nila, wika mo'y di wika ng tao, salita mo'y di salita ng tao. Subalit ang gawa mo at salita mo'y mawawawa at maunawaan ang humahanap sa iyo at tuwirang madarama yaong totoong pag-ibig mo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Sa pananalig mo tao, ang lahat ay mapangyayari ng Amang totoo, sapagkat walang ibang totoong tapat at tao sa mundo ay binuhay lamang nito, maliban niyaong Amang buhay sa inyo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mula pa rin sa Roma, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala ay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaibang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami ng pamamagitan ng isang tao na si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan,
naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan ng isang tao na si Jesucristo, higit ang kinamtan. Sa pamamagitan ng pagkahabag, ang kaligtasan ay nakamtan at pagwawalang sala. Ang may pandinig ay nakarinig. Gagawin ba ng isang tao na tulad ng pandak na babaeng ito na nang dumating kay tudluin kung alin ang masakit mo? Kilala ka ba niya? Nakita ka ba niya? Ngunit, paano sasabihin ng tao na, kala ko ba lahat alam mo? Sinong nakaalam ng kalahat-lahatan kung tao lamang? Kaya't kapag tinanong mo, ang kapwa mo tao, sino hinamak mo? O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang bawat hinirang, hindi pinilit hinirang para magdusat parusahan, kundi para magpasan at pasanin nila'y kapiling at kasama yaong nag-atas na tuwiran. Kung magkagayon, ang bawat pinili at hinirang at yamang kinalugdan ng Espiritong Banal sa kanila'y binahaging lubusan, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Anong kakamti ng taong matigas ang damdamin? Anong kakamti ng taong nagugulo ang isipan? Anong tao ang uri ng tao na hindi marunong kumilala sa tinatawagan niya? Anong uri ng pagkatao ang nagsasabing, kilala ko ang Diyos, ngunit masama ugali niya? Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit sinong aamin sa kanyang kasalanan at ihahayag sa kapwa niya ang kanyang kamalian? Yaw na nga mga tumanggap at nagpakababang ganap. Di alintana ang pagtawanan, subalit ang tao pinangangalagaan ng kahiyan. Ngunit di napapangalagaan kung paano ang kaparusahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang wika nga, bago ka dumulog sa aking dambana, linisin mo muna ang puso mong marumi at yung kalinisan ay kamtin. Maging ang isip mong kung ano-ano ang pumapasok nang maramdaman mo kung sinong tinatawagan mo. At kung may kagalit kay batiin mo muna. Hanapin mo muna ang kaparaan ng magkais at magkasundo kayo. Subalit kung wala namang kagalit ang kapwa mo tao, sinong pagkakasunduin kung di naman nagagalit? Ikaw na may galit ang magkais at magkasundo sa kagalit mo, nang sa gayon ay magkaisa kayo. Yaon ang pawang katotohanan at bilin. Mga minamahal ko, kung minsan may taong ang sasabihin walang galit, ngunit nakikita at nahahayag sa mga pananambit. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, kaya't mapapalad ang nagsusumakit, nagsusumikap magpakatotoo, at sa espiritu'y tapat at malinis ang layunin at hangarin. Kung magkagayon na lahat ng puso nyo'y nasa kabutihan, mararamdaman nyo ang pawang pagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Magalak nga kayong nagiging daan para ipakilala ang katotohanan at nagiging puwang sa puso nyo'y amamandin na tuwiran. Kaya't ang galak nyo'y mag-umapaw at di nyo mararamdaman ang sakit ng kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam,
Nek karamanayahana, nek karamanayahana. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Dakila bang Ama? Sige nga, magsuntukan kayong dalawa. Hindi, sabi ko nga magsuntukan kayo. Yung mahina yung kamay ang pagsuntukan nyo. Yung mahina, malakas yan Sinabi, ang mahina, ayan. O sige, magkamay kayong dalawa. Magkamay kayong dalawa. Hindi, yung kapwa mahina. Alin ba mahina yung kamay? Di ba't kaliwa? Ayan, sige, magdakot kayong parehas. Yan. Tandaan ninyo, kapwa nyo may kukunin kayo. Kapwa nyo may makukuha kayo. Kaya kung kapwa nyo'y mahal nyo, pakikinabangan kapwa ninyo ang buhay na pinahiram sa inyo. Ngunit paano kung di mo kilala at mahal ang kapwa mo at sarili mo lang minamahal mo? Mararamdaman mo ba ang katwiran nito? Tatanggapin mo ba ang matwid niya? Di ba't ikaw lang ang may matwid at ikaw lang ang may katotohanan? Yan ang wiwikain mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit, kung totoo kang nasa katotohanan, palagay mo man mali at baluktot ang kapwa mo, ngunit ikaw na nasa matwid at nasa tama't marapat, mawawawaan mo at uunawain yung baluktot ang isipan. Yan ang patotoo. Kaya't patotohanan ninyo mga mahal ko, na mga nagsasabing nasa Panginoon ako. Subalit, lihim na nagagalit, lihim na nagpupuyos ang dibdib. Tao, magpalaya kayo nang maramdaman nyo ang galak na totoo. So may inyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, kagalakain inyong kamtan. Walang nagsasabi ng bukas ay eto na, dili kaya ay mamaya, ako ay nariyan na. Dili kaya ay mamaya pa, darating na nga siya, kundi lahat kayo'y walang kabatiran. Kung saan at paano dumaratal ang buhay ng kamatayan, ay sa inyo ay wawakasan. Kaya't magnilay kayo, ganap na magbulay, upang mawari nyo yaong aking alay. Pag-ibig ang nasakot, pagkakaisa, nang malubos ang sa inyo'y liwanag na makapanahan. Kaya't magalak kayo, kung sa inyo'y kasama na ang nagtudulot ng kasiyahan nyo at ng pagpapaliwanag ng mainam na isipan sa tuwin ay nakakamtan ng dahil kapiling nyo. Yang nagtuturong mainam sa inyo upang magawa nyo ang marapat kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung ang taong masama, may budhi rin siya. Nakukonsensya kapag may sinaktang kapwa siya. Ang tao pa kayang araw-gabi ang layon ay magpakabuti at gumawa ng mabuti para kanino mang kapwa-tao. O tao, suri-suriin ang bawat katagang binibigkas. Baka pag nagbalik sa iyo'y hambing sa pininpin mong basura, nang bumalik masigit pa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Sinong nahirapan nang dinaya ang basura? Ikinabila at di sinunog at di niya inalis. Kaya't nang dumagsa, lumaganap pang higit, mas higit pang nahirapan nang siya'y maglinis. O tao, ang wika nga kung malinis na kayo'y pakalinisin nyo pa,
Huwag ipipinpin lamang, bagkus patuloy ng alisin, nang wag nang may magbalik at wag nang may maksakitan. Yaon ang pawang katotohanan, magnilay kayo tao, magbulay kayong totoo. Sa inyong mga ginagampanan, mapapalad kayong nagbibigay daan ng matuwid at patuloy niyong nilalaganap ang mainam at marapat, sapagkat kung si Constancia ay di niya masasambit at di pangangalandakan, yung mabutit mainam na ako ang may katuparan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo ng lubusan, kamtinin niyo ang kaliwanagan na walang kamatayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad kayong magtatamasa at makakakamtan ng marapat na inyong kakamtin. Subalit, kayong hindi nakadamat, di nakakilala, maghanap pa kayo ng liwanag. Mas higit ang dilim kaysa sa inyong liwanag. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Matwid ang tinuran ko, tama ang sinambit ko. Magnilay, magbulay, kayo mga mahal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya, sino ba ang di nagkasakit? Sino ba di nagkakasakit? Kung yung mga lingkod nagkakasakit, kung ang isang Kristo'y nahirapan, nagkasakit, pinasakitan, kayo pa kayang wala namang ginagawa na mabuti pawa para sa ikauunlad, ikasisiya ng kagustuhan ng Ama. Dapat magnilay. Huwag sabihin, ba't siya naglilingkod? Kung minsan, ang kwento, halimbawa, may bukol si Pedro, ang bukol niya ay gaholen, nang ikwento, gabato. Kawawa ang gayong tao, baka sa kanya tumama, hindi niya makaya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pakatandaan ninyo, lahat ng naglingkod nung unang panahon patay na. Lahat naman ang tumalim at sumunod, kahit patay na hanggang ngayon, nabubungkal ang pangalan nila. Kahit ngayon, naaalala pa rin sila. Kahit ngayon, halimbawa pa rin sila. Kahit ngayon, pinakikita pa rin di nalilimutan ng Ama. Kaya alin ang gusto nyo? Ang mabungkal ang pangalan nyo sa masama nyong ginawa o sa mabuting inyong gawa? Mas mainam ng mabungkal ang pangalan nyo. Patay ka na, ilang beses ka pang sambitin, walang hiyakan tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, katulad ng mga kaaya-aya ang mga ginawa, ang Ama'y nalugod pawa, kaya't sa kanyang magiging kahatulan, ang nararapat sa kanyang pananaw, nilagyan niya ng mga tanda. Pakatandaan ninyo, may tanda ang lahat ng paroroon sa Amang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig. Ngunit ikaw tao, di mo makikita yun. Tanging Ama lamang ang nakababatid kung sino sa inyong lahat. Buklatin nyo sa banal na aklat, mababasa nyong lahat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung hindi pala totoo yan, sunugin na ninyo. Upang pagkasunog mo'y sunog ka rin tao. Yan ang hamon ko sa inyo. Sunugin nyo ang Biblia kung di siya totoo. Pagkasunog mo'y masdan ko kung anong mangyayari sa'yo. At nang dahil ito'y totoo, hintayin ninyo ang bawat kaganapan. Nagsisimula na, o tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Maraming paraan ng Ama upang ang natigangan ay mapagsanaw niya. Subalit, marami rin siyang paraan ang umaapaw
ay tigangan niya. Sapagkat ang kaparaan ng lahat ng hiwag at himala at imposible sa lupa, siya lamang ang gagawa. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung lahat ng gawa ng tao ay matwid, tapos na ang pangungusap at pangangaral paglilikom. Nang dahil hindi pa tapat at di pa sapat, patuloy ang paggawad at paglalahad. Sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang pamamaraan, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Anong kasalanan ng bawat hinirang para gamitin at magpalipin? Samantalang walang layon kundi sumunod at tumalima lamang. Kaya't ang nagiging tapat at marapat, pumatol man ang sinuman, ama pa rin ang lalaban. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung tama ang katwiran ng tao, wala nang banal na aral para maituwid ang mali ng tao. Subalit nang dahil ang matwid ay ama, kailangang hanapin upang maituwid ang sinuman. Sapagkat siya'y matwid kanino man at laganap ang kanyang kapangyarihan. Tao, naranasan mo na bang naramdaman mo siya? Magalak at magpuri ka, namnamin mo'y tinitigurado niya. Sabi ng wikang bulol pa ito. Ngunit ang wika ko't pasubali ko, lahat ng tao makasusubok sa kapwa-tao, ngunit di nyo masusubukan ang di nyo nakikita. Kaya magmamaang-maangan at magbibingi-bingihan, magbubulag-bulagan, magpapatay-patayan. Yung ayaw makipag-away, ngunit ikaw na matabang, patuloy kang lumalaban. Mahal na mahal ko kayo, may hangganan ng lahat, tapang at buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Tapat ba ang ama? Totoo ba siya? Dakila ba siya? Wala ba siyang hanggan? Yan ang katotohanan. Walang hangganan ng ama, ang tao'y may hangganan. Walang wakas ang ama, ang tao'y nagwawakas. Walang pasubali ang ama, ang tao'y napapasabalian. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Magbunyi kayo't mga galak, kung puso nyo'y may katapatan at isip nyo'y may kaliwanagan, kakamtin nyo yan sa inyong katawan. Mismo inyong mararamdaman kung anong dulot kong mainam. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kumusta ka na? Ay, marunong ka palang tumawa. Ano? Kumusta na? Mabuti po. Kumusta ka na? Ang wika nga, balumbong man ang ulap na dilim, kaya niyang pagliwanagin. Ganyan din ang inyong mga mata. Kung matapat at matibay ang pananalig nyo, kaya niyang hawiin ang nagdidilim. Buhay ba ang ama? Oh, best friend na kayo ngayon. Nawa maging taglay nyo kapwa. Nasa kalinisan at liwanag na kayo at iniwanan nyo na ang magulong guhit ng inyong buhay. Kumusta ka kay Kristo'y masaya? Ipalakpak ang kamay upang ganap na sumigla. Sabi ko'y palakpak, huwag magkamay. Bawat araw ay may saya. May ligaya pa kapag ama ang kasama.
luluha ka man kung magkaminsan, inaampat pinaparam niyang ganapyaan, kapag siya ang nakamtan, aaliwin kanya ng tuwiran, uunawain mo kalahat-lahatan, pagkat siya ang sa iyo ay magbibigay. Yan ang pawang katotohanan, magnilay at magbulay. Ang may pandinig ay nakakarinig, ang may mata ay nagliliwanag. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan. Sumainyong paghaharing walang kamatayan. Oh, magpalit kayo. Magpalit kayo. Paano? Magpalit kayo. Yan. Kabait pala ninyo, no? Sige, buksan mo yan at ibalik mo sa kanya. Sige, marunong ka. Sige, mabubuksan daw yan. Hawakan mo kasi. Mamaraan ka. Sige. Kaya ginagiyagis. Kung minsan di ginagamit si sentido común, gamitin si sentido común. Kahit saang paraan. Tingnan nga natin kung magkakaroon ng paraan. Ikaw, tingnan natin kung may pamamaraan. Hindi na ba ninyo kaya? Wala ba kayong kaya? Madulas talaga, no? Aka na na. Aka na. Aka na na. Nais ko lamang magturan sa ginawa ko sa inyo at ganang pagkataong kay si Pandi mababaybay ito. May binigay ba ako sa inyo? Gaano niyo ito ginamit sa mabuti? Pinagkaloob ko sa inyo, nagawa ba ninyong ibigay sa kapwa nyo ang para sa inyo? Mapapalad kayo kung nagawa nyo ito. At nang wala na kayong magawang kaparaanan, maging kapwa nyo tao, hindi magawang paraan para gumaling kayo. Sinong dapat nahanapin ninyong totoo? Tao, kapag nasumpungan nyo ang lubos na makagagawa ng lahat ng paraan kung paano luluwalang dapat at lumuwal, mapapatotohanan din ninyo. May bukas pa pala kayo. May pamamaraan pa pala kayo. At mayroon pa pala kayong pag-asa tao. Sapagkat habang nabubuhay ang tao, kung lubos ang pagkilala at pagtanggap nito, magagawang kaparaanan ay marami sa mundong ito. Sapagkat ang gumagawa niyo, di nyo nakikita. Nayaon nga ang di nyo nakikita, kaya nung gumagawa kayo, di nyo alam kung paano minamasdan kayo. At ngayon naririto kayo at nakilala nyo na, naway nadamangan ninyo at lubos pang kilalanin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nagpakahirap-hirap pa kayo. Yan ang katotohanan. Ang mahirap sa inyo tao, magaang magagawa ng hindi nyo nakikita. Subalit, kung minsan minamasdan muna kayo, kung papaano ang pamamaraan nyo, kaya't kung wala na kayong magawang paraan para sa inyo, kilalanin ang mamamaraan sa buhay nyo. Tao, mahal,
na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ganang si Constancia, anong talinong pagdakay na sambit ito? Nawi kayaon at parinig sa inyo. Ganang di nyo namamalayan ang bawat kataga ko na niluluwal, ay ginamit ko lamang ang bibig niyang nagdatal, ay ako man din niyaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ginawa na ba ang lahat ng pamamaraan sa iyo ng talinong tao? Subalit nakita mo kung papaano pa ang naganap sa buhay mo. Manalig ka, tao, habang may bukas pa't may buhay. Maaaliw ang puso mo't masisiyahan kang totoo. Papatag ang damdamin, maging kalooban ay papayapain. Habang may bukas, namnamin at asamin ang buhay na may saya. Sapagkat kailanman ay di magtutura ng ganitong babae sa buhay nyo at di makapagluluwal ito ng ganang pagkatao sa harapan nyo. Kaya't kung may pagninilay at pagbubulay-bulay kayo, ang may pandinig ay nakarinig sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Oh, paubos mo sa kanya yan mamaya pag uwi nyo. At bukas ng umaga, bago kayo magtungo rito, pakain mo rin ito. Tao, anong kapangyarihan mayroon sa kending iyan? Samantalang iya'y maliit na bagay. Ngunit ang may pandinig ay makarinig. At ang tapat at makatotohanan, tatamasahin ang aking wika na buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Bakit ikaw ang sinubuan ko at di siya? Sulong, huwag kang mandiri. Mas marumi ang lumalabas kaysa pumapasok. Sapagkat hindi habag ang kailangan ko, kundi pagmamahal. Sapagkat ako ang marapat mahabag sa inyo tao. Damputin mo. Huwag kang mandiri. Ihati mo siya. Bakit gayon ang paggawa ko? Magkakaiba ng linya kayo. Bakit kailangan ko pang
tabi-tabihin kayo. Dili kaya'y hindi pagsunod-sunurin ko. O tahaw, may pagninilan. Magbulay kayo ng tuwiran. Kung naninimdim kayo'y higit akong naninimdim kapag kayo'y nasasakitan, nahihirapan. Kung nasasaktan kayo'y higit akong nasasaktan kapag may taong nakikita kong walang laban. Tao, may ginagawa kung di nyo magagawa. Ngunit itong nagagawa kung ito sa katawan ni Constancia ay kayang gawin nyo. Ngunit ang nakapaloob doon kung bakit ginawa ko, walang malay kayo. At di nyo rin mababatid kung papaano at bakit anong mangyayari. Huwag kang mandiri. Mapalad ka. Matanda pa ang kumuha. Kung tinutubos ang isang matanda ng isang bata, hindi baga katawa-tawa. Hindi. Subalit kung ang matanda ang tutubos sa isang bata, maring sabihin walang hiya siya. Ngunit bata at matanda man maring tubusin kayo sapagkat isa lamang ang taga-tubos niyo. Tao, hambing lamang sa tinipong kong mga balat ang bawat aking nalilikom sa balat ng lupa na kung papano'y walang saksit na kababatid maliban niyaong nagpababa. Katotohanan, yung sakit tinuturan. Bilangin mo, Cecilia, kung kaya mong pagtumatugmain niyan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan, alalaong baga, ano ang inyong mga mata, hindi bagat gamit upang makakita. Ano ang inyong mga tainga? Di bagat gamit upang makarinig. Ano ang inyong mga bibig? Ito bagay pangkain lamang? O pagtuturan ay gamit din naman? Kaya, kung ang pangnamnam ninyo sa banal kong aral ay sa bibig nyo lamang, wala kayong mararamdaman. Subalit kung sa puso nyo ito'y naging taglay, di man kayo kumain ng masasarap na bagay, kayo'y nasarapan. Mahal na mahal ko kayo, tao,
Sinong magbibigkas ng gayong mga kataga? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Ay, kay sarap mabuhay. Ilan? 21. Binilang ba yan ni Kunching? Magandang kaganapan. Ang buhay tulad ng isang awit lamang. Tandaan ninyo, tulad nitong kung mamasdan nyo'y kending walang laman naman, anong pakinabang? Subalit, sa taong may kaisipan, wala man itong laman, sigurado may pakinabang siya. Maisip niya, katulad mo kaya ako? Nakasarado ka, walang laman. Sarado pa nga ang puso ko. Sarado pa nga ang isip ko. Walang pakinabang ang katawan ko. Dahil sa katotohanan ay wala ako. Sayang. Ayaw ko matulad sa kending ito. Na kahit buksan ko, wala akong makakain. Kailangan, bago ako buksan ng Ama, may makita siya sa akin. Nakatala na siya sa akin at nananahan ako sa Kanya. O tao, sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Naway nabatid din nyo yaong tinuran ko at nang di nyo batid ay nang mabatid nyo pag sumakitan at pag sumikapan nyong gawin sapagkat kayo'y aking mga minamahal. Sapagkat ang lahat ay may bukas na dapat ay asamin, kamting, maabutan. Sapagkat kung di mo asamin at kakamting may bukas pa, sasapitin mo ang bukas, para mo nang sinabing, mamamatay ka na. Kaya't lagi mong asahan, may bukas pa. May bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang kaganapan. Patuloy niyong kamtin ang kasiyahan. Sa puso niyo ay manahan ang kagalahan upang di kayo manimdim, di malito at magulo laman ang isip niyo. Di niyo batid kung ano. Yan ang pawang katotohanan. Kung tapat ang pagtitiwala, maririnig nyo sa diwa nyo, anak, salamat sa iyong paniniwala. Manalig ka. Hindi kita pababayaan. Umasa ka. Napasisikat ko ang araw. Napasisilay ko ang buwan. Napaparami ko ang tala. At napagniningning ko pa yan. Ano ba ang sa'yo na wala? Tulad ng buwan. Kung minsan di lumalabas. Tulad ng tala. Kung minsan isa may wala. Tulad ng araw. Kung minsan di masilayan. Ngunit kapag ginusto ko, napananabay-nabay ko yan. Makikita mo, nasa langit na ang buwan. Nandun pa rin ang araw. Nandyan pa rin ang buwan. Kasama ang araw. Ngunit, hindi masilayan.
nang di nagtatanto't nagsusurian. Magkasabay nagsisalabas at naglalabas ang lahat ang mga tala. Kasabay nito'y buwan na kasama nila. Sa makatwid anak, mapapanabay ko ang nais kong pagsabayin. Mapag-iisa-isa ko ang nais kong pag-isahin. Ngunit mapagnanagpo ko't mapagtatagpo ko ang nais kong pagtagpuin. Kaya't kung sino nga ako't kilala niyo ko, manalig kayong sa tuwin ay may gagawin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Iniba ko ang wika ko't salita kong binigay upang do'y mapagnilay at mapagbulay-bulay ng mga magtatanto at magsusuring lubos. Malilirip mo ba yan? Wika nga ng Ama. Walang makalilirip ni sino man, ngunit makakatanto kayo at makakakilala. Yamang kayo'y tao na may kabatiran, binigyan ng karunungan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Siya ang magaling. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya,
manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin na lang kung may gagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin na lang kung may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin na lang kung may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin na lang kung may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw,
ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Sabog mo sa iyong palaisdaan. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Marali umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Happy birthday, mga my birthday. Happy birthday to you. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Dakila bang Diyos? Oh, kumusta? Taas nga. Taas. 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 Dapat gumawa ka ng ano, yung ganyan. Ibibitin mo yun sa tuwing umaga. Ikaw din. Tumayo ka nga. Sige, lakad. O, lakad. Lakad. O, lakad. 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 O, ikaw, tayo, tayo. Tayo. O, upo, upo, upo. Tayo, tayo, tayo. Upo, upo, upo. Tayo. Upo. Tayo. Pakihawak mo silya. Upo. Tayo. Upo. Tayo. Upo. Pause. Kamusta? Puno bibig, di makakapagsalita. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta? Talagang tawa na yan, hindi na, hindi na Biyernes Santo na. O ikaw? Ay, salamat sa Ama. Purihin ang Ama. Kaya nga, kung wala siyang pakikitang ganyan, anong patotoong siya'y Diyos ng kahiwagaan, na yung loob ng katawan niyo maaari niyang ginagalaw na di niyo nakikita kung paano siya gumalaw. Hinahawakan niya na hindi niyo nakikita kung paano niya nahahawakan. Ginagamot niya na hindi niyo nakikita kung paano niya ginagamot. Di ba dapat gayon? Na magtiwala kayong lubos? Tama ba? Totoo ba? Oh. Kaya, kung matibay at matapat ang pagtitiwala, ang wika nga, kung ang bundok, kayang tibagin, kung ang dagat, kayang awiin, kung ang lupa ay kayang pagbitakin. Ano pa kaya ang anumang uri ng karamdaman na di kayang pagalingin? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bilang tao, walang makapagpapagaling sa dakong ito. Hindi kayang magpagaling. Ano po? Tandaan ninyo, bilang tao, wala akong karunungan, wala akong kaalaman. At wala akong magagawa sa inyo. Kaya kailanman hindi ko sasabihin, alam ko na yan, alam ko lahat yan. Kapag nagsasalita ng gayon, sino may kaalaman? Ngunit anuman ang nalalaman ko, halimbawa,
Hindi ko naman lahat pwedeng sabihin. Buhay ba ang Diyos? Kung para sa akin, para sa akin. Kung para sa inyo, para sa inyo. Kung para kay Juan lang. Ngunit, tanging Ama lamang ang nakababatin yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mahalaga ang buhay. Lagi niyong tatandaan. Buti nga kayo, meron. Sarap pala yan, ano? Bread. Ano ba ang pangalan niyan? Bread pa. Salamat sa nag-alay. Nawawag lang kayong kumakain. Kundi habang kinakain nyo, ninahanamnam nyong gagaling kayo at inaangkin yung gamot na matibay na papasok doon para linisin ang lahat nyo karamdaman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Oh, may bukas pa. Lagi niyo pong tatandaan, may bukas pa, no? Pasensya na po kayo. Mayroon po akong tutunguhan eh. Kailangan ko po ng makaalis ng maaga. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, lagi niyo pong tatandaan muli, hindi po sa bendisyon doon kayo gagaling ng isa-isa'y binibendisyonan. Ay, mga alagad po ay meron ding mga gampanin. Ano po? Kahit hindi kayo nabendisyonan, basta't ang pananalig nyo'y kayo ay nakadama na at nakakilala at tumanggap sama, gagaling kayo. Ano po? Lagi niyong tatandaan yon, gagaling ako. Sasabihin mo, gagaling ako. Magaling na ako. Inangkin ko na. Malaya na ako. Ba, kaya anong sasabihin mo? O ikaw, magaling ka na. Buhay ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng tunay at tapat na pananampalataya at pananalig sa Diyos Ama upang ang lahat ng inyong panambit at dalangin sa Kanya ay tuwirang ipagkaloob na pagpalain kayo. Tayo na po. Ano po? Pag sinabi walang bendisyon, wala.